Magandang gabi po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa ating 8 p.m. daily devotion. So, ang ating tema ngayon ay matatagpuan sa Hebrews 13 verse 6. And ito po ang nakasaad. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifice God is pleased. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Yes, hallelujah Lord God. Lord, maraming po salamat Lord God sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin Lord God, na muli Lord God ay makakapag-aral kami ng inyong mga salita Lord God. Lord, sa gabing ito ay samahan niyo po ako Lord God sa pag-share ng inyong mga salita Lord God. Itago niyo po ako sa inyong likuran at bigyan niyo po ako ng knowledge and wisdom upang maibahagi ko po na maayos ang inyong mga salita. Lord, i-bless niyo po Lord God ang mga nanonood Lord God, at kayo po ang magpala sa kanila ng siksik, liklik at tumaapaw Lord God. Maraming po salamat Lord God sa gabing ito Lord God. Mangusap ko po sa bawat isa sa amin. In Jesus name, Amen. So, tayo po ngayon ay nasa week 4 na po ng ating daily devotion, at ito po yung sharing my discipleship journey, or sa ating pagkakakilala ay day 5. So, bago po ako mag-share ng aking discipleship journey, so, ating munang pag-aralan kung ano po ba yung discipleship. So, ano po ba ang importansya ng discipleship? So, discipleship is crucial part of the Christian walk. So, tunay nga na siya talaga yung pinakamahirap na gawin bilang tayo ay tagasunod ng Panginoon. Pero, ito yung commandment din sa atin ng Panginoon na magdisipulo. Amen po ba? So, kasi sa pagdi-disciple, 'di ba? Dahil sa may nag-share sa atin, yun yung kaya tayo naligtas. Amen po ba? Kung walang nag-share sa atin, hindi natin makikilala si Jesus. So, ayun din yung isang dahilan kung bakit tayo nagdi-disciple. Amen. So, nakalagay dito na not only are we called to be discipled by the Holy Spirit, we are called to disciple and be discipled by the body of Christ. Amen po ba? And ano po ba ang aim natin bilang tayo'y tagasunod ng ating Panginoon? So, ang ini-aim natin is maging mirror tayo ni Jesus in every aspect of our lives. Amen po ba? So, sabi nga po dito sa John 8 verse 31 to 32, if you hold to my teaching, you are really my disciples. Amen po. Then you will know the truth, and the truth will set you free. So, if we are really truly holding to the teaching of Jesus, and through living out His teaching, we will be set free. So, 'di ba, sa ating pagdi-disciple, sa ating pag-share ng salita ng Diyos, tayo ay kanyang napapalaya. Amen? Kasi, lalo na sa panahon natin ngayon, ang daming pwedeng maloko. Like sa mga social media. Paano kapag wala tayo yung salita ni Lord? Mabilis tayong matatangay kasi sa mga mabilis na pagbabago sa ating kinatatayuan ngayon. Amen po ba? So, lagi tayong bumalik doon sa salita ng Panginoon. Amen po ba? And sabi nga din po dito sa Matthew 28 verse 19, at alam na po natin tong commandment na ito. So, Jesus commands us to go and make disciples of all nations. So, these statements makes it clear that it is impossible to be a true follower of Jesus outside of discipleship. So, hindi natin masasabing
tagasunod tayo ng Lord kung hindi tayo nagdi-disciple. Amen po ba? Ako po, sa aking experience, ako din po ay dinidisciple. So, ang nagdi-disciple po sa akin ay si Ate Abby po. Kami pong mga may work na. And yan po, ang kasama ko po is si Keisha, si Ate Casey, si Ate Badet. So, kahit na, kumbaga, nakapaloob pa rin kami sa discipleship. So, ano po ba yung nagiging, nagiging dulot po nito sa amin? So, sa aming pagdi-disciple, hindi lang naman po yung nagtuturo, yung natututo. Ay, kumbaga, hindi lang naman po yung tinuturuan yung natututo, kundi yung nagtuturo din. Base doon sa mga na-experience din ng kanyang dinidisciple. So, mahalaga po talagang pagdi-disciple kasi yun din po yung paraan upang mag-grow tayo sa ating spiritual na buhay. Amen po ba? And, yun nga po, na huwag tayong mahiyang mag-share ng salita ng Diyos or mag-disciple tayo sa ating mga nakakasalamuha. Amen po ba? So, being discipled by other believers requires humility and vulnerability. But the reward always outweighs the cost. So, ano nga ba ang nire-require ulit? So, humility and vulnerability. So, sa pagdi-disciple, kailangan natin ng mababang loob. Amen po ba? Hindi tayo yung nagdi-disciple na huhusgahan natin agad yung dinidisciple natin. So, dapat maging open tayo, maging vulnerability tayo, yung kung ano man yung sinashare nila sa atin, dapat pinangangalagaan natin yon. Amen po ba? And, kasi, kunyari, ako po yung dinidisciple dati. So, nagsishare po ako ng mga story ng buhay ko. So, syempre, bilang ako po yung nag-share doon sa nagdi-disciple sa akin, may tiwala po ako sa nagdi-disciple sa akin. So, dapat ay ingatan din po natin yung tiwalang ibinibigay sa atin ng dinidisciple natin. Amen po ba? So, discipleship is accountability. So, ano po ba accountability? So, kumbaga, accountability natin ang bawat isa. So, accountability natin yung inaalagaan nating mga kaluluwa. Kunyari, kagaya ko po, accountability po ako ni Ate Abby. So, ngayon po, dahil ako din po ay nag-handle din po ngayon ng D5, katulong ko po si Ate Rods, and kasama ko, ang D5 po namin ay sila Ada po, sila Elisha. So, mga bata po. So, accountability po namin sila kung ano po yung mga sinasabi namin about God is dapat po ay ayos. Kasi kami po yung tinutularan nila. Amen po ba? So, accountability namin sila, pananagutan namin sila. Amen po ba? So, tayo, ang mga pastor ay may pananagutan sa atin kasi sila po yung nag-share ng salita ng Panginoon. So, pananagutan natin ang bawat isa. Amen po ba? So, sabi nga po dito sa James 5 verse 16, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. So, bilang tayo ay nakapaloob sa discipleship, okay lang po na magsabi tayo ng mga personal na buhay natin, and mahalaga na nasa discipleship tayo kasi nagtutulungan tayo upang mag-grow sa ating spiritual life. Amen po ba? So, kasi kung tayo lang sa sarili natin, kumbaga, yung knowledge lang natin yung naririnig natin. Kumbaga, yung sarili lang natin yung naiintindihan natin. Pero kung
nakapaloob tayo sa discipleship, so makakarinig pa tayo ng mga iba't ibang kahulugan or para mas mag-grow tayo dun sa kung ano man yung mga pinag-aaralan natin or yung kaalaman na dapat na meron tayo. Amen po ba? So, amen po. So, discipleship and vulnerability not only bring healing. So, hindi lang naman siya dahil sa discipleship kaya tayo gumagaling or kasi banding lang ganon. Kung hindi, they silence the lies of the enemy. So, sa pagdi-discipleship, so, syempre kasi dapat tuloy-tuloy yan eh. So, tututukan mo talaga. And, ang pagdi-disciple is commitment talaga na kailangan mong gawin. Amen po. And, tututukan mo talaga sa prayer. Actually, kapag nagdi-disciple ka nga, yung nagdi-disciple mismo, siya pa yung inaatake ng kaaway. Kasi, sino ba naman na, di ba yung kaaway, sasabihin niya, ayaw niyang ipaalam sa mga tao yung katotohanan. Amen po. So, syempre, bilang tayo ay anak ng Lord, kailangan nating labanan yon yung ganong temptation na ginagawa sa atin ng kaaway na kunyari, magdi-disciple ka na, tapos bigla ka nagkasakit, tapos biglang may aberya, ganon. Pero wag tayo magpapapigil doon. Dapat, mas lalo nating pursigihin na magdisipulo. Amen po ba? And, accountability helps us walk in the reality of freedom Jesus has won for us. So, yun nga. Dahil sa salita ng Diyos, tayo ay napapalaya. Amen po. And yung kalayaan na yun ay dapat sinishare din natin sa iba. Hindi lang po sa atin. Amen po. Growing in spiritual maturity is no accident. So, tayo bilang Christian or tagasunod ng Panginoon, hindi lang naman po dapat tayo nasa church lang. Hindi dapat na uma-attend ka lang. So, dapat nakikisalamuha ka din, join ka din para lumago yung spiritual maturity mo. Amen po ba? Hindi lang yung eto ka lang, hindi ka tumataas. So, hindi naman palaging kinder, 'di ba? May elementary, may high school. So, dapat mas tumataas tayo doon sa ating spiritual maturity sa ating Panginoon. Amen po ba? 'Di ba? Kagaya nga po sa nakalimutan ko na po kung anong Bible verse 'yon na hindi lang naman 'di ba ang bata ang kinakain tinapay or gatas, pero dapat yung ngayon tayo na ay matured, dapat yung mga matitigas or malalalim na word, yun na yung pinaprocess natin sa ating espiritu or pinapakain natin sa ating espiritu. Amen po ba? And discipleship takes commitment. Kagaya nga nasabi ko kanina, kapag wala kasi yung commitment, kumbaga, hindi mo siseryosohin yung bagay na nais yung ipagawa ng Panginoon, tatama din ka kasi, yun, parang kumbaga, pag wala kasing commitment, kagaya sa relasyon lang yan, diba? Kapag wala yung commitment, pwede ka kung saan-saan pumunta, ganyan. Kumbaga, yung commitment na yun, kailangan may commitment tayo sa Lord na, Lord, ganito po yung gusto kong gawin, basta po nasa iyong kalooban. And, yun nga, si Lord naman, hindi naman niya sinabi na, gayahin natin siya eh. Ang gusto niya lang gawin, gayahin natin yung ginawa niyang pagdidisipulo sa mga tao. Amen po ba? And, naniniwala tayo na nasa proseso pa rin tayo ng pagbabago sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, discipleship invites us into a safe place
to be vulnerable and receive accountability. So, kagaya nga po ng sabi ko kanina, kapag nasa discipleship kayo, so nakakapagpalagayan kayo ng loob, so, yun na rin po yung nagiging safe place nyo po, na pwede nyo pong pagsabihan, ganyan, ng inyong mga prayer or problema. Kumbaga, nagkakaroon kayo ng prayer partner kapag kayo po ay nasa loob ng discipleship. So, kung marami pong nananalangin, mas mabilis po yun na maririnig ng Panginoon. Amen po ba? So, the Lord is faithful to complete the work He has started in each of us. Amen po ba? Si Lord naman, hindi naman siya nagpapako ng kanyang pangako. Amen po ba? Kung sa tao man yun, mapapako yung pangakong sinabi niya. Pero sa Lord, patuloy na kumbaga ginagrant niya yung mga prayers natin. Amen po ba? Basta nasa kalooban niya. And yun, we choose discipleship in every season and trust that His ways are higher than our own. Of it is for freedom that He has set us free. So tayo nga'y pinalaya na ng Panginoon. Amen po ba? Sino po ba ang pinalaya na ni Lord? Amen. So, tayo bilang tagasunod ng Panginoon, so sa mga wala pa pong D5, akin pong ini-encourage na magkaroon kayo ng D5. So, hindi lang naman yan agad-agad. So, pwede naman kayong magtanong sa leaders nyo, pwede kayong humingi ng tulong para masimulan nyo yung pagdi-D5 nyo. So, at syempre, ang mahalaga, kay Lord, kayo hihingi ng tulong, ng wisdom, ng knowledge sa mga pwede nyong i-share sa mga taong i-D5 nyo. So, yun ang kahalagahan na sinishare talaga natin yung salita ni Lord. Kasi, upang mapalaya sila sa mga kasinungalingan ng kaaway. Amen po. So, ganun po kahalaga ang discipleship sa atin. So, naway ang bawat isa po ay may natutunan po sa gabi na pinag-aralan po natin. So, tayo po ay magtatapos na po sa ating gawain. So, tayo po muna ay manalangin. Yes, hallelujah, Lord God. Lord, maraming po salamat, Lord, sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Lord God. Na tunay nga, Panginoon, na napakahalaga, Panginoon, ng pagdi-disciple, Lord God, sa bawat isa, Lord God, sa amin, Lord God. Na tunay nga na